Malawak ang ngiti, normal na ang kilos at hindi na awkward si Rosenda. Nagawa na rin niyang makipag-usap sa ilang ipinakilala na binidikto sa kanya. Sa ilang party na napuntahan, may mga camera rin na nakatutok sa kanila. This time, she will not be hidden. Ang mukha niya hindi natatakpan pa kapag lumabas yon sa news. Yun ang plano ni Benedicto, sakaling hindi magpapakita si Kenneth doon ngayon. Their plan is to draw him out and make a move without calculating anything. Batid ni Benedicto na kapag nakita nito si Rosenda, bilang si Angelina ay magwawala ito sa sarili. Kung may inililihim man ito sa totoong pagkatao ni Rosenda ay ang lalaki na mismo maglalabas ng katotohanan. He will make sure na lalabas ang katotohanan sa pagkatao ng babaeng nasa harapan niya. It's still early in the evening. Bulong ni Benedicto kay Rosenda. Let's enjoy the night. Tiningala ni Rosenda si Benedicto, ngumiti. Alam ko, Ania, hinarap niya itong mabuti at kunwaring inayos ang korbata. Nang maayos niya yun, tiningala niya muling ito. You're so handsome. Kunwaring nagbibiro pero ang totoo, talagang napakagwapo ng lalaki. Natawa ito. Bigla siyang hinapit sa kanyang bewang. Because you are so beautiful. Kailangan kong tapatan yun. Hindi rin mawaring ni Rosenda kung biro yun o katotohanan. Napailing siya, ngunit napagkitang malawak ng ngiti sa kanyang mga labi. Bumaba ang mukha ni Benedicto at kinintalan siya ng halik. Dampi lamang yun pero libo-libong kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. I can't get enough of it. Bulong nito pagkatapos. Maging yun ay hindi na mawaring ni Rosenda kung pagkukunwari pa ba. Because she felt it's not. The way he looked at her, kakaiba yon sa mga unang naging tagpo nila. Ngumuso siya na nakangising tinititigan siya ni Benedicto. Sumusobra na yata ito sa paghalik sa kanya pero hindi naman niya kayang pigilan ito dahil maging siya, hindi niya kayang pigilan ang tulak ng damdamin. Nang biglang nagbagong ihip ng hangin, agad na napawi ang ngiti sa mga labi ni Rose. Nang dumakong kanyang mga mata sa pinto't makitang paparating. She's here. Kanyang nanginig ang boses. Hindi naman pinagtuunan ng pansin ni Benedicto ang lalaking paparating. Kinuha niyang kamay ni Rosenda at tinawakan niyo ng mahigpit. You will be okay. I promise. Niya. Muling kinintala ng halik si Rosenda kahit papaparating ng bagyong sasalakay sa kanila. Batid na ni Benedicto na sila kaagad ang hahanapin ni Kenneth. Nang maramdaman niyang mabigat na mga yabag na papalapit sa kinaroroonan nila, hindi na siya nagtaka. Napagkit siya ng ngiti sa kanyang mga labi bago humarap. Still shielding Rosenda from the eyes of predator. Alam niyang mas unang hahanapin ng mga mata ni Kenneth ang babaeng kasama niya. Samantalang naging handa si Rosenda sa muling pagharap kay Kenneth. Humugot siya ng malalim na hininga na sa paraang yun ay makakakuha siya ng lakas ng loob. Inihanda niyang sarili sa pagkukunwaring gagawin. Isiniksik niya sa kanyang isipan na siya si Angelina. Asawa siya ni Benedicto. Hindi niya kilalang lalaking kausap ngayon ng asawa. Long time no see, Mr. Puntaverde. Nakangising bati ni Benedicto. Inunahan niya sa pagsasalita si Kenneth. Pero hindi nakataon ng pansin ni Kenneth sa kanya. Lumagpas ang titig nito sa kanyang likuran. Are you looking for someone? Gumisi si Kenneth. You're always in a headline, Argente. Who's the lucky lady? And here he is. Curious. Nakuha nilang curiosity nito dahilan upang lumabas to ng tuluyan sa lungga. Or dahil alam na nito talaga kung sinong babaeng kasama niya. Kaya naroon ito ngayon. Oh, you mean my wife? That's the cue. Lumabas si Rosenda sa likuran ni Benedicto. Sa unay nakayuko pa siya. Pagkatapos ay dahan-dahang nagangat ng muka. Sa mga labi may malawak na ngiti. Meet my wife, Mr. Puntaverde. Angelina Argente. Umagsik ang hilatsa ng mukha ni Kenneth. Sa isang iglap, bumagsak si Benedicto sa isang suntok. Napasigaw si Rosenda at ang mga taong nakasaksi. Sinugod ni Kenneth si Benedicto. That's my wife. Damn you! Pinaglalaroan mo ba ako ha, Benedicto? Galit na kinarelyohan niya ang lalaking pumutok ang labi dahil sa malakas niyang suntok. Napatigal si Kenneth nang marinig ang mga bulong-bulungan. Binitawan niya si Benedicto at kagad na hinarap ang napatang babae. Rosenda, let's go. Ania. Balak niya sanang hawakan ito pero umatras ito at iniwasan ng kanyang kamay. Nangalit ang kalooban niya. Masama niya itong tinitigan. Don't start a game of fire, Rosenda. Una kang masusunog. Binabalaan kita. Ngunit tumiling ang babaeng kaharap. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, mister. My name is not Rosenda. Nagkakamali ka yata. Nagtagi sa mga bagang ni Kenneth.
Ang butas ng ilong niya ay naglakihan dahil sa binipigilang galit. Muli niyang aabutin ng babae pero biglang pumagit na si Benedicto na nakabangon na sa pagkakasalampak sa sahig. Sa tabi nito ay may dalawang lalaki. May lumapit din kay Kenneth na dalawang naka-uniform na security. Ngumisi siya, ngising nakakakilabot sa iba. Rosenda, kilala mo ko. Hindi kita basta-bastang pakakawalan. Natigil siya na magsalita nang lumapit si Benedicto sa kanya saka bumulong. Rosenda doesn't exist in this world, Kenneth. Angelina is. Pasugod sana siya nang hawakan siya ng dalawang security. Lalo siyang nagpuyos sa galit ng ipatong ni Benedicto ang kamay sa balikat niya. Alam nating dalawang totoo. Angelina is my wife. She will never be Rosenda. Nagpumigla si Kenneth sa pagkakahawak ng dalawang security. Samantalang inabot naman ni Benedicto ang kamay ni Rosenda para hawakan. Ginitian niya ito kahit paramdam niyang hapdi sa pumutok na labi. Taas noong tinanggap yun ni Rosenda. Hindi siya nagpakita ng kahit na anong takot kay Kenneth. Hindi niya pwedeng ipakita ang Rosenda na takot dito. Nagawa niyang salubungin ng mga mata ni Kenneth. Ngumisito samantalang nanatili siyang walang reaksyon. Pinanindigan niya. If you think you can get away from me, nagkakamali ka. Babalayon, alam niya, dumalo yung kilabot sa kanyang katawan. Kung hindi lamang siya inakbayan ni Benedicto ay makikita ang panginginig niya. Tumingala siya kay Benedicto. There's a sense of security sa hawak nito. Hindi siya nito pababayaan. You did great. Simpleng napangiti sa Rosenda sa papuring yun ni Benedicto. Nasa maliit silang bar sa bahay nito, parehong nakahawak ng wine glass. Sa harapan nila isang bote ng red wine na siyang napagpasyahan nilang inumin. They left the party earlier than expected. Kaya heto sila ngayon dahil parehong hindi makatulog ay naharap ang pag-inom. Nilaro niyang nasa baso. Pinaikot-ikot niya yun pagkatapos ay sumimsim ng kaunti. If you are not there, baka nahuli niya na nagpapanggap ako, Benedicto. Anas niya pagkatapos ibaba ang baso mula sa kanyang bibig. Bahagyang humilig si Benedicto sa counter at hinarap siya. May ngiti sa labi nitong tila nanunudyo. Nagamot na niyang labi nitong pumutok. Maliit lamang yon kaya hindi nito masyadong ininda yon. Anong pakiramdam na nakaharap mo siya nang hindi natatakot? Tanong nitong muli. Pinilit na Rosenda ang ngumiti. Pinakatitigan niyang laman ng baso. I am still afraid of him. I really am, Benedicto. Sagot niyang tinunggang laman ng baso. Lahat ng laman nun. Simula nung magisingan ko siya mula sa koma, alam kong may kakaiba. Hindi ko maramdaman na may connection kami sa isa't isa. As time passes, takot ang nararamdaman ko. Kung hindi lang kay Maki, baka noon pa lang ay tinakasan ko na siya. Hindi ko kayang iwanan ang anak ko. Si Benedicto naman ang diretsyon tumungga sa laman ng kanyang baso habang pinapakinggan si Rosenda. Parang may nakadagan sa dibdib niya habang naririnig ang mga yon. He can see physically ay okay to. But never her emotional and psychological because of Kenneth. Katulad ni Maki, this is the only start, Angelina. Natigil siya. Napalunok at pagkatapos ay inabot na lamang niyang bote ng wine at naglagay ng kanika nilang mga baso. Nahalata ni Rosenda ang pananahimik bigla na Benedicto. Hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang sinabi nito. Nagkunwari siyang walang narinig. Let's make a toast, yaya niya dito. Inangat ang kanyang baso at nakangiting tinignan ito. Inangat ni Benedicto ang baso nito. Nagbigay ng bahagyang kalansing ang kanilang mga baso. Agad nilang parehong tinungga ang laman. Walang nagsasalita. Binalot sila ng katahimikang nakakabingi. Pareho silang napabuntong hininga. Si Rosenda nang ubabot sa bote ng wine at nagsali na muli. Hindi niya na mabilang kung ilang basong nainom niya. Basta pakiramdam niya, nagiinit na ang katawan niya na hindi niya mawari. Napansin niya ni Benedicto kaya naman nang maibaba ni Rosenda ang baso nito ay kinuha niya ng bote ng wine at lahat ng laman nun ay nilagay niya sa kanyang baso. Hey, parang gustong magreklamo ni Rosenda sa ginawa niya. Halos mapuno ang wine glass dahil sa ginawa niya. That's your last. Namumula ka na. Sita niya dito ng akma nitong agawin ng kanya. Natawa siya dahil mas lalong namula ang mukha ng babae at namungay ang mga mata. Go now, take a rest. Dito muna ako. Saglit itong natigilan bago siya sundin. Okay, good night then. Tumayo ito pero mukhang may tama ito ng ininom kaya halos matumba ito sa biglang pagtayo. Mabilis ang instinct niya na sinalo ito. Pero bago yon hinatabi niyang baso na may laman ng maraming wine. Natumba yun at natapon ang laman sa gawin nila. Pareho silang napasinghap ng mabasa sila ng wine at mabasag ang wine glass sa sahig. Imbis na maalarma ay nagkatawanan sila
Umalingaw-ngaw sa paligid ang masaya nilang pagtawa. I'm okay now. Kapag dakay ay ka ni Rosenda. Are you sure? Tanong niya na lalong hinapit ang bewang nito papalapit sa katawan niya. Yeah, kaya ko na maglakad papunta sa kwarto. You can't stand straight. Yun pa kayang papanig sa itaas. Kanyang bumabat bigla itong pinang ko. Napapitlag bahagya si Rosenda. Pero hindi sapat para gustuhin niya na ibaba siya ni Benedicto. Ikinawit niyang kamay sa batok nito habang nakatitig dito. Bumaba ang tingin na lalaki sa kanya sa kalagitnaan ng hagdan. Napansin niyang paggalaw ng Adam's apple nito. Tila may sariling utak ang kamay niyang hinaplos iyon. Natigilan itong saglit. Muling napalunok. Ang dalawang daliri ni Rosenda ay humago doon. Nag-init ang pangangatawan ni Benedicto. Hindi sa alak kundi sa sensasyong hatid ng ginagawa ni Rosenda. Ramdam niya na may nabuhay sa kanyang pagkatao. Matinding pagnanasa. Hindi lang ang pagkatao niya na may nabuhay. Ramdam niyang pagtigas ng bagay na yon sa pagitan ng kanyang mga hita. Kiss me, Benedicto. Biglang anas ni Rosenda. Kumabog ang dibdib niya. I want to taste your lips again. Pilit niyang sinisiksik sa isipan niya na dahil lamang yun sa alak kaya nito nasasabi yon. Pero hanggang kailan siya magpipigil kung ito na mismong umaabot sa mga labi niya talikan siya. Hindi niya na kayang kontrolin ng sarili. Mabilis ng hakbang siya't napupunta sa silid at maalab ang pinagsaluhan nilang halik at hindi na nagawang isarap ang pinto. Dumiretso sila sa kama at doon ipinagpatuloy ang isang ritual na tanging katawan nilang nakakaalam. Sa isang iglap ay pareho na silang walang mga saplot sa katawan. Parehong dinama ang init ng katawan ng isa't isa. Ang mga kamay nila'y humaplos at tila kanabisado ang bawat korte ng kanilang mga katawan. Bumaba ang bibig ni Benedicto sa dalawang bundok na matayog na nakatayo sa katawan ni Rosenda. Ang isa'y nilalaro ng kanyang kamay at ang isa, sinubo ng kanyang mainit na bibig. Napaliyad si Rosenda. Ang kamay niya ay mahigpit na nalamukos ang bedsheet dahil sa matinding sensasyong nararamdaman. Para na siyang sinisilaban ng sobrang apoy sa kanyang pagkatao. She never felt that need to Kenneth kahit asawa pa niya to. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam ang mararamdaman at aasahan sa mga nangyayari ngayon. Basta sa sensasyon at sa ipinaparamdam ni Benedicto siya nakafocus. Na parang kilala ng katawan niyang lalaki. Hindi na pinapakinggan ni Benedicto ang katinuan ng kanyang isipan. Hindi dapat, hindi pa pwede. Pero ang sariling damdamin ang nag-uudyok sa kanyang gawin yun. Ipaalala niya sa babaeng nasa ilalim niya that he owned her. Her body belongs to him. Gusto niyang iparamdam muli dito na siya lamang ang dapat umangkin dito. Hindi niya iniisip paano kung nagkakamali siya. Because his heart is telling him he is not. Ramdam niya, hindi siya maaring magkamali. Rosenda is Angelina. Hindi man siya maalala nito. Ipapaalala niya ito sa pamamagitan ng pagsamba niya sa katawan nito. Mamahalin na kita ng tama. Usal niya bago ito tuluyang angkinin. Walang kumilos, walang nangahas magsalita. Tanging ang humihingal nilang mga paghingang maririnig sa loob ng 4 na sulok na lugar na kinaroroonan nila. Nakayakap sa isa't isa ngunit nanatiling nakadukdok at nakatagong mukha ni Rosenda sa dibdib ni Benedicto. Samantalang si Benedicto ay diretsong nakatingin sa kisame. Pawang nag-iisip. Humupa ng init sa kanilang mga katawan. Nawala ng alak na sinisisi ni Rosenda kung bakit naging malakas ang loob niya na ipagkaloob ang sarili sa lalaki. Nagsisisi ba siya? Alam niyang hindi. Dahil ang totoo, kakaibang luwalhati ang hatid sa kanya ng ginawa nilang dalawa. Parang dinala siya nito sa ibang mundo. Naging maligaya siya sa mga oras na yun. Pumikit siya at sinubukang matulog, ngunit naging mailap sa kanyang antok. Hindi siya gustong dalawin ito kaya nanatili siyang mulat hanggang sa maramdaman niya na kumilos si Benedicto. Rosenda, tawag nito sa kanyang pangalan. Buti naman at nagawa na nitong tawagin siya sa tunay na pangalan. Kanina'y paulit-ulit niyang naririnig ang pagtawag nito sa ibang pangalan. Angelina. Gusto niyang magtulog-tulugan, nahihiya siyang harapin ito pero mukhang hindi niya kayang gawin. Napapitlag siya nang haplusin itong braso niyang nakalantad mula sa kumot. What if you remember your past? And it's not the way you pictured it. Nagsalubong ang mga kilay niya sa tanong nito, makahulugan niyo na tila may pinupunto. I'm just thinking, what if? Hindi kayang idugtong ni Benedicto ang nais pang sabihin. Gusto niyang sabihin dito na baka siya nga si Angelina, pero natigilan siya. Saka na kapag lumabas ng resulta ng DNA test na ginawa. Kapag may patunay na siyang si Rosenda, ay ang totoong Angelina. Muli siyang napaisip ng malalim.
Paano nga ba kung ito talaga si Angelina? Tatanggapin kaya nito yon? Magiging masaya ba to o lalayong muli? Natatakot din siyang baka kung maalala na nitong nakaraan ay mamumuhi muli ito sa kanya gaya noon. Muling babalik ang sakit na dinulot niya dito. Paano kung nanaisin muli nitong lumayo? Niyakap niya ng mahigpit ang babae. Kahit na ganon, alam niya sa sariling kailanman, hindi niya napakakawalan pa ito. Never. Hindi na siya muling magkakamali pa gaya ng pangako niya. Mamahalin niya na to ng tama. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Sa ngayon, ang tanging gusto niyang gawin ay protektahan ito at samahang harapin ang demonyong dumating sa buhay nito. Don't worry about it. Let's sleep. May mahalagang haharapin pa tayo. Usal niya. Bumaba ang kanyang ulo para halikan ito sa buhok. Nanatiling hindi ito gumagalaw pero ramdam niyang nakikinig ito. Hindi man ito magsalita. Alam niya na may pag-aalangan ito. Nangangamba. Everything will be alright. Anas niya bago pumikit. Kenneth can contain his anger. Halos nawasak na niyang mga kasangkapan sa loob ng kanyang kwarto. Mag-isa siya doon nito lang nangahas sa mga tauhan na kausapin ito. Ayaw nilang madami sa galit nito ngayon. Kung akala mo, magpapatalo ako, Benedicto. No, mas lalo mong ginising ang demonyo sa pagkatao ko. Binato niyang bote ng alak na nasa kamay. Kanina pa siya umiinom. Rosenda, babalik ka rin sa akin. Magiging akin ka ulit. Akin ka lang. Nagawa kong angkinin ka ulit kahit sa anong paraan. Gagawin ko ulit ngayon, mapasa akin ka lang muli. Napahalakhak na lang siya, nakakabaliwang galit. Nakakabaliwang pagnanais na makuhang taong ayaw na sa kanya. Nakakabaliwang pagmamahal na meron siya. Baliw na siguro talaga siya dahil handa siyang isakripisyo lahat. Lahat para muling maibalik si Rosenda sa buhay niya. Kaya niyang pumatay ng tao dahil sa kabaliwang yun. Kahit nga matalik niyang kaibigan ni nagawa niyang paglaruan para lamang makuha ang gusto. Muli lamang bumalik sa buhay niya si Rosenda. Muli lamang niyang makasama to. Rosenda will be his in this life or in another life. Titiyakin niya yon. Ang nakaraan. Kenneth, let's stop this. Pareho silang hindi magandang lagay. You can't make her as Rosenda. She's pregnant. Gumisi si Kenneth. Simula nung makita niya mga litrato, hindi na nawala sa isipan niya yon. If Rosenda is not coming back, then he will make a way. Bubuhayin niya ito sa katauhan ng iba. Buhay pa si Rosenda pero anong ginagawa mo? Kumalakak si Kenneth. Why not? Nababaliw ka na, Kenneth. Pinahanap ni Rosenda ang kapatid niya sa akin dahil gusto niya itong makita. Now both are in dangerous situations. Naiisip mo pa rin ang sarili mo. Sa tingin mo ba papayag si Angelina sa gusto mo? Kumalakak muli si Kenneth. Or do you want Rosenda's twin sister? Tutalay magkamukha naman sila. I heard you offer her help and announced you like her. Pinipigilan mo ba ako dahil gusto mo rin siya para sa sarili mo? Nagtagis bagang si Enrique. I never loved anyone else except Rosenda. Siya lang ang minahal ko sa buong buhay ko. Nainagaw mo. Muling humalakak si Kenneth. Enrique knows everything including his plans before. Pero nanahimik ito dahil hawak niya si Rosenda. After nitong maoperahan si Rosenda ay kinuha niyang katawan nito tinago dito. At muli itong ipinaikot sa kanyang palad. Makuha lamang ang gusto. Enrique on the other side tries to calm himself. Kailangan niya makapag-isip ng tama. Kailangan niyang parehong mailigtas ang dalawa. Si Rosenda kailangan niyang makitang muli ito. Si Angelina, he wants her to have a free and happy life kaya ayaw na niyang gustong gawin ni Kenneth. Kung magtagumpay si Kenneth, mas masisira ang buhay nito. I won't do it. Patayin mo na lang ako, Kenneth. Pero hindi ko nagagawin ang sinasabi mo. I want to save them both. Hindi ko hayaang pareho silang ikulong mo sa impyernong buhay mo. Let's go to hell together. Binilisan ni Enrique ang pagmamaneho. What are you doing? Stop! Ngunit hindi nakinig si Enrique. If he and Kenneth will both die, then walang gagambala sa magkapatid. Bahala ng kinabukasan para sa dalawa. Ang gusto niya lang gawin ngayon ay ang isama sa impyernong demonyong nasa tabi niya. Wakasan na nagbibigay ng hirap kay Rosenda at maaring maging dahilan ng kay Angelina. He needs to do it. Hindi niya na iniisip ang sariling buhay. You really want to die, Enrique? Let's die! Inagaw ni Kenneth ang manibela. Nagagawan sila, pagewang-gewang ang sasakyan habang nagbubuno silang dalawa.
hanggang sa mabilis na sumalpok ito sa nahulog at hindi naman kalaliman na bangin. Ah! Higik ni Kenneth. Biglang sumabog ang harap ng sasakyan. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa loob at tinupok sila. Hindi mo ko nadala sa impyerno, Enric. No one will, dahil may sarili akong impyerno. At sino mang magiging sagabal ay tutupukin ko. Pinapangako ko yon. Muling pumaibabaw ang halakak ni Kenneth. Nakakakilabot ang halakak nito habang muling bumubuo ng plano. Hindi na siya makapaghintay pa. He wants to take what it is. Rosenda. Mahal kong Rosenda.